Hello everyone, ako si Elijah Jane Ardoresma from BSIT1C at ngayong araw ay pupunta tayo sa bukid namin sa Barangay Hasminis, Gandara. Ipapakita ko sa inyo ang paggawa ng walis tingting mula sa mga pinagtabasang dahon ng niyog. Hindi lang tipid, eco-friendly pa. Tara, simulan na natin! Una, kumuha tayo ng maraming palapa o yung tuyong dahon ng niyog. Mas maganda kung hinog na at kulay kayumanggi para madaling balatan. Pero, okay lang kahit medyo birdy pa. Patuyuin mo lang sa araw bago gamitin. Sunod, hiwaing pahaba ang palapa gamit ang kutsilyo o itak para lumitaw ang mga tingting. Yan ang matitigas na midrib na gagawa ng walis. Kapag nakahiwa na, hila pataas para ma-separate ang bawat tingting. Sabay kaskas para matanggal ang manipis na balat na naiwan. Para sa safety, laging ang itak ay ilayo sa katawan at magsuot ng gloves kung mayroon. Gawin mo lang ng paulit-ulit ang pagtanggal ng dahon hanggang sa matapos. Teka, ano nga bang midrib o palapa? Ang palapa ay tawag sa buong tuyong dahon ng niyog o yung malapad na kayumangging dahon na nalalaglag mula sa puno. Sa loob nito, makikita mo ang midrib, yun ang matigas na tangkay sa gitna na parang natural na stick. Kapag tinanggal mo ang malutong na dahon sa magkabilang gilid, naiiwan ang midrib at yan mismo ang ginagawang tingting para sa walis. At bakit nga ba ito tinatawag na walis tingting? Ang walis tingting ay tawag dahil iyon ang tawag mismo ng mga sinaunang Tagalog sa pinagpatpat na tangkay. Partikular ang matigas na butil o midrib ng dahon ng niyog o palma. Pagkatapos alisin ang malalambot na palapa. Sa Tagalog, tingting ay naging pangalawang tawag sa anumang maninipis, matitigas at tuwid na patpat. Kaya noong likhain ang walis mula sa mga patpat na iyon, natural na tinawag ng walis tingting. Pagkatapos mong ma-strip lahat, ipasanbat muna ang mga tingting ng 1 hanggang 2 oras. Pinapatibay nito ang fibers at iniiwasang mabulok o magkaroon ng amag. Kung maulap ang panahon, pwede ring i-air dry overnight sa may pasong ventilasyon. Kapag sapat na ang dami ng tingting, pantayin ang dulo gamit ang kutsilyo o itak. Kapag tapos nang ipantay ang tingting, ready na itong itali sa plastic straw o rubber band para hindi magkahiwa-hiwalay. Yun lang po at maraming salamat.